Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin at kung saan man dako ka man ng Pilipinas sa mga kapwa ko OFW, i-subscribe naman sa channel ko. Okay, at i-like din ang aking mga videos. Ngayon pag-uusapan po natin ngayon ang bagong patutsada ni Representative Puno. Kasi Representative Puno talagang puno talaga to, no? Ayaw na ayaw niya bumalik na sa Kongreso si Kiko Barsaga. Ewan ko kung bakit, dahil daw sa paninira at pagsusulat sa mga sa kanyang mga page. Galit na galit ito si Representative Puno. Tapos kinakasuhan na daw si Barsaga ni ni Rason, ng isang businessman. Pero ang sabi ang sabi naman ni Congressman Puno, okay lang daw na silang tirahin ni Congressman Barsaga. Di nga. Ba't papailan mo sila ng kaso si Kiko Barsaga ng cyber libel at libel dahil sa paninira sa inyo dyan sa Kongreso at sa mga kasamahan mo? Ito talaga, rin to, no? Hindi ko alam kung tuta to eh. Tanda-tanda mo na eh. Pati pangalawa, wala kang karapatan magsalita kay Kiko Barsaga kasi si Kiko Barsaga binuto ng kanyang mga kadistreto. Ba't pinapakialaman mo kung ano bang kanyang mga sinasabi? Ay freedom for expression yan eh. Ikaw, ang tagal-tagal mo na sa sa gobyerno, pero hindi mo masabi-sabi yung mga katiwalian o mga anomalya na nangyayari sa gobyerno. Tapos nagpapasalamat ka pa na itutuloy ni Lacson itutuloy ni Lacson ang kanyang mga hearing sa Blue Ribbon Committee, pero bakit wala naman nangyayari sa wala naman nangyayaring investigasyon sa Kamara kasi nga ang gumagawa ng kalukuhan kasi mga kapwa mo kongresista at mga kaanib mo, kakulto mo kaya. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya ni Representative Puno tungkol kay Kiko Barsaga. Walang kabase-base. Ito siya, pagdating ko sa Congress, sana makabalik ka sa Congress kasi kami naman sa Congress, sa tingin namin, wala ka ng karapatan bumalik pa dyan. Narinig ko nga na gusto niya mag-resign. Ituloy na lang niya sana para dyan na lang siya sa social media niya na banat ng walang base. Oo. Although nakita natin sa mga nakaraang mga araw, although yung huling mga post niya kung saan siya nasuspinde, binaba niya, tapos titubigin siya sandali, ito na naman siya, no? Siguro na natutuwa lang siya siguro sa atensyon na nakukuha niya. Pero kawawa naman lahat ng mga sinisiraan niya, no? Kasi lahat ng NUP members tinitira niya. Lahat ng nandun. By the way, kasama siya doon. Kasama yung nanay niya. Kaya alam nila na wala naman sinusuhulan doon. At alam mo, mahirap yung gumawa ng ganyan. Naninira ka ng reputasyon ng tao. Di bali na kami, politiko kami, sanay na kami dyan. Pero yung mga negosyante, yung mga nasa private sector, na naghihirap para, alam mo, pagandahin yung kanilang reputasyon para tulungan tayo ng mga ibang bansa, mga bangko, mga financial institutions, no? Tapos ito pa si Mr. Rason ay isa sa malaking haligi ng ating ekonomiya. Yung mga ports natin, sa kanila, ang pagmamanage niyan, yung tubig, patubig, tapos pa ngayon pati power sa mga ibang lugar na Pilipinas. Siyempre maraming kausap yan all over the world, Tapos titirahin mo ng ganyan. Napakababaw, at tignan natin kasi hindi lang si Mr. Rason ang magpa-file ng kaso sa kanya dahil alam mo siguro Alvin, siguro mga 40 miyembro namin na nandun Baka may pinost siya may pinost siyang picture na para may party. Nandun kayo. Christmas party talaga yun or anumang party yun. Hindi ko maalala ng party. Marami kaming party, siyempre. Madalas kami magsama-sama. Yan yung isa sa mga pagkakataon na napunta si Mr. Rason. Kasi siguro kung makaka-anim o maanim kami yung mga pagsasalo sa isang taon ng NUP, kung makarating si Mr. Rason dyan once or twice, swerte na. Kasi siyempre busy yung mama So, hindi ko nakikita yung post niya, hindi ko nakita yung picture. Pero talagang masama ba mag-party? I mean, actually NUP every month may meeting kami. No, hindi ko alam kung alam niya yan. Baka hindi siya nag-a-attend dati. Opo. Pero every month may meeting talaga kami.
So, pero yon ang pagkakwento sa akin na ibang kasama ko, ando naman ang nanay din niya. So, hindi ko maintindihan bakit pati nanay niya na mayor sinusuhulan namin para maging speaker si Romualdez. Ano ba yun? Panibagong ethics complaint na naman bang mangyayari nito laban sa kanya eh? Hindi pa nga siya nakakabalik. Hindi ba suspended pa rin siya hanggang ngayon? Oo nga. Hindi, number one, papailan din namin siya ng libel and cyber libel case, no? Kasi binanggit niya lahat ng NUP members na nandoon. O so, inaalam ko ngayon sino yung mga NUP members na nandoon. At sinabi ko sa kanila, lahat tayo, na libel dyan, no? So ako personal, magpapile din ako. Siguro may alam ako na ilan-ilan na nakahanda na yung kanilang filing din sa iba't distrito nila, no? Ngayon, doon sa suspension niya, nag-file kami ng motion sa committee dahil hindi pa nga tapos yung kanyang suspension, nag-umpisa na naman, di ba? So sabi namin, siguro para na lang alam namin na, talagang lehitimong isip ito, bago siya bumalik, magpasailalim siya sa isang Congress-appointed psychiatrist para i-check yung kanyang mental fitness. Kasi kung, maaring pagpasensyahan na lang natin to kung talaga may diferensya, no? Pero kung wala, di talaga may criminal liability siya. Talagang tutuhanin namin siya. And then, malamang, dahil dito sa mga bagong ginawa niya, papile ulit kami ng kaso for further suspension if not expulsion. Ano? Kasi medyo sumusobra na parang parang minamaliit na yung Kongreso, binabaliwala niya at pinagtatawanan pa niya yung mga desisyon ng Kongreso na nagdidisiplina ng mga members namin. Ano? Okay. So tingin ko hindi siya bagay sa House anymore. No? So malungkot kasi kapartido namin yan, kaibigan namin yung tatay niya. Pero hindi na pwede yan. At kami naman, dahil sa NUP, ang head kasi ng chapter, kasi Congress Party kami, no? Ang mga chapters. Ayan mga kawangis ko. Malinaw na malinaw pa sa sabaw na ayaw niya talaga kay Kiko Barsaga. Pero ang pinaka-problema kasi dito, ito naman si Puno talaga, tigas ng panga mo eh. Concern na concern ka kay Rason dahil sa bibilang isang businessman dito sa Pilipinas. Pero hindi ka naman concern sa nangyayari na anomalya at pagnanakaw sa gobyerno. Hindi ka concern. Pero concern ka sa businessman. Ano yan? Parang mali yata. Concern ka kay Rason, pero hindi ka concern sa mga anomalya nangyayari sa gobyerno na pinapalamon ka ng taong bayan dahil sa taksa ng gagaling. Pero ang kapal ng pagmumukha nito, concern sa ibang tao, pero mismo yung concernan niya yung mga pagnanakaw para malaman at mahabol kung sino pong nagkakamkam at nagkumukubra ng pera ng bayan, yun ang dapat malaman at dapat magkaroon kayo ng investigasyon dyan sa Kongreso. Hindi yung magpapasalamat ka kay Ping Lacson na itutuloy nila yung kanilang hearing sa Blue Ribbon Committee. Ay kayo, ano mangyayari sa inyo? Kasi walang Duterteng na nasangkot dyan, walang Duterte na mapupunta sa Kongreso, walang Duterte na pinatawag, walang Duterte na binigyan ng subpoena. Ba't naging tahimik kayo ngayon? Naging tahimik ka, concern ka kay Rason, at concern ka at galit na galit ka kay Kiko Barsaga, pati kay Libisti, galit na galit kayo. Pati hindi na lang kayo sumigaw ng mga pati na lang kayo maging sumigaw at maging concern kung sino po ang mga naninira sa gobyerno para makahon naman tayo sa kahirapan. Kasi bagsak na talaga tayo yung ekonomiya natin. Saka nakakita 59. Yung palitan ng dolyar. Di ba mga kapwa ko OFW? 59 ang palitan ng dolyar. Ibig sabihin bagsak ang ekonomiya. Concern masyado si Puno sa kanyang udas talaga to. No? Ayan mo na mga kapwa ko OFW. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like din sa aking mga video. Sa ngayon, masalamin. Bye-bye muna.